o ibang tao ka kumuha, dapat ikaw ang kukuha nun sa BIR. Paki-clarify naman para maniwala sa akin mga kakilala ko kung tama ako. Masasabi ko lang malaki ang chance na fake yung ID pag sa fixer or ibang tao ka kumuha. Kasi mahigpit si BIR sa mismong ID, hindi yung TIN guys pinag-usapan natin yung mismong TIN ID, dapat personal appearance siya. Pwede ka lang mag-authorize ng ibang tao pag emergency cases or valid yung reason bakit ibang tao ang kukuha ng TIN ID mo. So, ayun din, lagi naman nagpapaalala si BIR na huwag tangkilikin ang mga TIN assistance ng TIN ID dahil libre nga ito. Lalo nga na ngayon, kaya nag-release na rin si BIR ng BIR Digital TIN ID na same lang siya ng traditional TIN para maiwasan na yung mga ganito. So, ayan. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.